Good day guys, today we have something interesting here. Toyota Philippines launched the 2026 Land Cruiser FJ. Basically, ito yung smallest member ng Land Cruiser family na body-on-frame 4x4. This is based on the IMV platform gaya ng sa Fortuner, Hilux at ng Innova. Yung chassis at engine niya is same as the Fortuner. So, ito yung sinasabi nila sa Pilipinas na Jimny competitor na 4-door. Which is relatable, pero magkaiba sila in terms of size, improved comfort, at saka sa quality. So okay, i-check natin ang details nitong bagong Toyota Land Cruiser FJ. Sa mga unang nakakita nito, ang notion nila is overpriced siya. So, tingnan natin yung specs niya kung talagang overpriced siya. Okay, simulan muna natin sa kanyang exterior features. I think ang number one point ng sasakyan na ito is yung appeal niya or yung dating niya. Yung kanyang boxy na design ay eye-catching at nauuso until now. Itong ating i-review is yung base model na TX variant, which I like better than the top variant na VX. Sa mga mahilig mag-setup ng sasakyan, this is a nice black canvas. Wala siyang body cladding, wala siyang stepboard at wala siyang roof rail, which is mas preferred ko. Pagdating sa front end design niya, may reminiscence din naman siya ng old FJ. Meron siyang signature LED headlamps na may DRLD naman. Ang kagandahan dito, LED na yung mga lights niya. Just like other models ng Toyota, meron siyang Toyota nameplate dito na old font. Yung bumper niya is all black plastic at very prominent yung design niya from the front. At ito yung sinasabi kong projector headlamps niya. So dito sa base variant, naka-LED na rin siya. Napansin ko lang, wala siyang fog light. Pero madali lang naman lagyan niya ng aftermarket. At yung design ng bumper niya, hindi ako masyadong nagagandahan. Kasi it protrudes so much from the front. Dito sa ilalim niya, meron siyang usual na metal na under protection. So ito yung sinasabi kong front overhang na hindi ko masyadong gusto. Sa Toyota, just like the Fortuner and the Hilux, front heavy siyang tingnan from the sides. So, proportion-wise, malaki ang overhang niya from the front, which I am not a fan of. But ang pinakagusto kong part dito is yung overall design niya. Pagdating dun sa mga chamfered edges niya. Just like dito sa hood niya, it gives you a retro boxy look na hinahanap ng mga tao in today's time. Very youthful yung design niya at mag-a-appeal ito sa mga younger generation. And as well as sa mga matured individuals. Kumbaga, ang design nito magugustuhan ng karamihan. Ang hindi lang maganda dito is yung side mirror niya is from the Fortuner and the Hilux. So, parang hindi siya proportionate. Dapat boxy. Dito naman sa wheelset, ang display dito sa Toyota C5 is yung Bradley. Alam naman natin si Bradley sa mga JDM boys dyan. Magandang brand ito ng wheels. Ito yung 18-inch na Bradley. Kung ako maglalagay, 17 yung ilalagay ko dito. Even yung B-pillar niya is boxy yung design niya. Gustong-gusto ko yung mga chamfered edges niya. At ito yung medyo debatable na side profile niya. Yung C-pillar niya is a huge blind spot in reality. It reminds me of the Mazda 3 na meron ding malaki na C-pillar. But actually, if you see it in person, it will grow on you. Mas maganda siya sa personal compared sa mga pictures and videos. Yan ang una kong napansin, mas maganda siya sa personal. At yung mga black claddings dito gives that rugged look na karamihan usual sa mga off-road vehicles. Dito nga pala sa base variant, wala siyang stepboard. So, malinis lang siyang tingnan. At hindi ko preferred yung may stepboard kasi parang bumababang tingnan yung vehicle. At ito yung C-pillar na sinasabi ko. Yung concept car ng sasakyan na ito ay hindi nalayo sa production version. Kaya na-appreciate ko yung pagkakadesign niya. For some, medyo weird siya, pero yun na nagbibigay ng quirkiness dito sa vehicle or yung uniqueness and character.
So, 5-door to, yung sa likod, pa-side yung bukas. Dito naman sa rear bumper, plastic din siya, just like doon sa front. Nandun naman sa taas yung position ng third brake light niya at saka ng wiper. At meron din siyang shark fin antenna. At LED na rin naman yung tail lights niya. Retro style pa din even pagdating sa design. At nandito yung reverse light niya sa baba with a Toyota engraving dito sa bumper. At nandito yung handle pambukas ng rear door. Makikita nyo, similar siya dun sa Toyota Fortuner at saka sa Hilux. At dito sa under chassis niya, naka-solid axle siya sa likod with a multi-link coil spring and a lateral panhard rod. Ito yung another view ng rear end niya. So kayo na lang mag-judge kung maganda ba siya o hindi. But for me in person, nagwo-work yung design niya. Okay, tapos na tayo sa exterior. Check naman natin yung interior niya. Again, similar yung design ng kanyang handle at saka ng kanyang side mirror sa Fortuner at saka dun sa Hilux. Check natin itong door panel. So, lahat ng material nito is plastic. Ito, plastic dito sa side, dito sa handle, plastic din. Yung speaker, plastic. So, overall, plastic lahat yung door panel. Nandito naman yung switch ng side mirror at saka yung door locks. At ito yung switch ng opening and closing ng windows. Naka-leather seats naman siya, pero manual lang yung kanyang adjustment dito sa driver side. Kaya lang wala siyang stepboard. So kung aakyat ka, medyo challenging kasi medyo mataas. So upo tayo at check natin yung kanyang driving position. Nandito yung adjustment ng kanyang lights at nandito sa lower portion yung pag-open ng hood at saka ng kanyang tailgate. Yung kanyang steering wheel is hindi leather wrap, polyurethane lang. Tapos dito sa right portion, vacant dito kasi wala siyang cruise control. So check naman natin dito sa left portion. Meron ding mga buttons dito to control yung head unit. Pero napakasimple lang niya. Check natin yung adjustment ng steering. So nati-tilt and nagte-telescope naman siya. Then meron siyang bilog na aircon vent dito. Meron siyang speaker dito sa left side. Yung dashboard is plastic. Medyo nakalubog sa party na ito. And then meron siyang grab handle dito sa A-pillar. Ito yung kanyang light stock. Tapos nandito sa right side dun sa kanyang wiper. Ang liit lang ng kanyang infotainment screen. Tapos yung pinaka-frame niya is plastic. Doon sa top of the line, naka-gloss yung area na ito. So lahat ng areas dito, plastic lang talaga. So talagang utilitarian yung peg niya. Nandito yung push start stop button niya. Tapos nandito yung control ng kanyang aircon. Dito sa lower portion, meron siyang Type-C na charging port. And then meron siyang maliit na parang open pocket dito. Pero wala siyang wireless charging pad. At nandito naman yung switch ng kanyang 4x4 system. And the nice thing here is meron siyang differential lock. Andito naman yung kanyang traction control off switch at nandun sa taas yung sa hill descent control. Ganito naman ang itsura ng shift knob niya. Similar siya dun sa Prado. So even yung interior niya is very similar dun sa LC na Prado. Yung handbrake niya is manual. At dito sa ilalim ng center armrest, meron siyang maliit na compartment. Meron ding 12-volt socket dyan. And then meron siya ditong isang cup holder. At itong center armrest is plastic din. So matigas siya. At ito naman yung kanyang glove box. Average lang yung size niya pero hindi siya dump. Check natin yung headliner area. Meron dito siyang switch ng ilaw pero hindi siya umiilaw kasi discharge yung battery. At meron siya ditong malapad na sun visor. Tapos yung ilaw andun sa taas. Dito sa passenger side meron ding sun visor. Meron din siyang vanity mirror at meron ding ilaw dun sa itaas.
Napansin ko lang ang laki ng kanyang sun visor. Makita mo pag nakababa yan, no? Wala ka na halos makita. So, kailangan i-push forward mo para makita mo yung daan. Yung headliner niya is color black. Maganda rin naman yung kanyang headroom kasi mataas yung kanyang bubong. Meron siyang grab handle dito pero naka-fix nga lang. So, yung interior nito is simple, robust, functional, and adventure-focused. Other than emphasizing luxury, yung cabin is designed to help the driver stay aware of the terrain while being durable enough for outdoor use. So, ang main concepts behind the interior are freedom and joy. I think yung goal ng design was to combine yung Land Cruiser's reputation for toughness and reliability with the ease and fun of a compact SUV that people can enjoy every day. Okay, check naman natin itong rear portion. So, itong door panel dito, plastic din talaga lahat. Mula taas hanggang dun sa baba, plastic lang lahat. Maganda naman yung leg support niya. Check natin kung nai-adjust itong kanyang seating position. Nai-recline naman siya. Tapos, namumove mo din forward and backward itong second row seat, which is a good feature. Dito naman sa likod ng center console, wala siyang aircon vent. Dito sa lower portion, may 12-volt socket, pero wala siyang USB type na charging port. Medyo may nakaumbok na kaunti dito sa center tunnel, pero hindi naman siya masyadong mataas. Adequate naman yung kanyang legroom. Medyo nakasagad pa ng konti yung front passenger seat. So, pag in-adjust mo ng forward, lalaki pa yung legroom mo dito sa likod. And then, you can move back and forth itong second row seat. So, meron siyang theater seating. Mas mataas ng konti itong sa likod. Tapos, dito sa harap, medyo nakadepress itong headliner. Kaya, mas mababa yung headroom dito sa second row. So, check natin kung hanggang saan marirecline yung seat. Ang maganda dito na i-recline mo yung second row seat ng mababa. So, makaka-relax ka dito. Napansin ko wala siyang center armrest dito sa gitna. But yung middle passenger meron naman siyang headrest. So, important yan sa mga long trips para hindi nakakapagod. And then, dun sa taas, meron siyang seat belt para dito sa middle passenger. So, very basic lang talaga itong second row seat. Ganito naman ang itsura ng kanyang cargo area dito sa likod. Medyo maluwag naman siya. Hindi lang natin mabuksan yung rear door kasi lobat nga. Pero dito, puro plastic din yung mga side panels. Tapos, wala siyang glass dito sa C-pillar. So, yan ang isa sa mga blind spot niya. And then, dun sa upper portion, meron siyang ilaw. At itong upuan dito sa likod, pwede mo siyang i-fold ng ganito. Pero ganyan lang siya. Hindi mo na siya maitatumble na papuntang forward. So, that's basically yung kanyang cargo area. Now, check naman natin yung kanyang engine. Itong Philippine-spec Toyota Land Cruiser FJ is powered by Toyota's well-known 2TR FE gasoline engine. Ginamit na din ito dati dun sa Toyota Fortuner. Bale, 2.7 liter siya, inline 4-cylinder, EFI, at wala siyang turbo, naturally aspirated siya. Ang maximum power is 163 PS at ang maximum torque is 246 Nm of torque. Ang transmission niya ay 6-speed automatic tapos meron siyang part-time 4-wheel drive. Meron siyang transfer case na high range 4H saka yung low range na 4L for off-road driving. You can also drive in 2H for rear-wheel drive for normal roads. It's known for its reliability, linear power delivery, at saka low maintenance. I would say it is tuned more for off-road capability than outright acceleration. I would assume na comfortable siya sa highway driving, strong sa low-speed control on trails, good engine braking in low range, and adequate towing and load-carrying performance. Hindi siya ganong kabilis as modern turbocharged na mga SUVs, pero predictable yung kanyang power delivery. Advantage yon when driving doon sa mga rocks, mud, o kaya yung mga steep inclines. So, compared mo sa mga diesel engine, itong Land Cruiser FJ's gasoline engine emphasizes more on simplicity,
durability, and consistent performance. So, yan ang kanyang engine. So, ano naman ang mga pros and cons nito? Itong Toyota Land Cruiser FJ occupies an interesting position sa market. Di siya intended na mabilis o kaya most luxurious or more fuel efficient. Rather, design siya para maging durable, authentic off-roader na pwede ring daily driver. Ang unang pro niya is yung kanyang excellent off-road capability. Pangalawa, proven na matibay yung kanyang 2.7 liter na gasoline engine. Pangatlo, meron siyang strong ladder frame construction. At ang maganda pa dito, meron siyang solid rear axle. Nagpo-provide yan ng excellent articulation. Another pro niya is compact size siya. So, tamang-tama sa mga trails, sa city parking, mas madali. In addition, meron siyang reliable Toyota parts and service network. At meron din siyang part-time 4-wheel drive with low-range transfer case. At meron siyang good resale value. So, okay na okay siya kung ikikip mo siya for a longer period of time. Outstanding din yung kanyang off-road capabilities kasi short yung kanyang wheelbase, high yung kanyang ground clearance, tapos maganda yung approach and departure angles. So, suited siya sa camping, overlanding, o kaya yung malalayong travel. Ano naman yung mga cons niya or disadvantages? Of course, mas lower yung power niya than the competitors na mga diesel ang engines. Mas higher din yung fuel consumption niya compared sa diesel engine. Less refined din yung ride niya compared with other SUVs na naka-independent rear suspension. And of course, limited lang siya sa 5 passengers. Since gasoline engine siya, lesser yung low-end torque niya compared dun sa turbo diesel. At limited din yung kanyang cargo space compared with the other larger SUVs. And of course, hindi siya as luxurious gaya ng Land Cruiser 300. At lastly, medyo premium yung pricing niya. So ano ngayon ang ating overall assessment? Ito kasi is purpose-built adventure vehicle. So, hindi siya conventional na family SUV. Kung ang priority mo is dependable off-road capability and Toyota's reputation for durability, then bagay ito sa'yo. Especially kung nag-i-enjoy kang mag-camping o kaya overlanding. And then, ang prefer mo yung highly capable na 4x4, ito ay magandang option. Pero kung ang need mo naman is urban commuting, highway comfort o kaya carrying 7 passengers, maybe a Toyota Fortuner or a Ford Everest or similar SUV may be a better fit. And if you ask me whether I will recommend it as a first car, then probably for most people in the Philippines, I would say no. But kung naghahanap ka ng rugged na 4x4 na pwede mong i-keep for many years, then it becomes a much stronger choice. So yung ganitong sasakyan, you will value more yung reliability than speed o kaya fuel economy. I would say na itong Land Cruiser FJ, maganda siya as first car for a specific type of owner. Pero hindi siya universally practical as a first car. So kung halimbawa ginagamit mo siya 90% sa city driving, mas maganda pa rin siguro yung crossover because you will get better comfort, fuel economy, and day-to-day convenience. Pero kung malimit kang mag-trip sa mountains, sa mga beaches, remote areas at mga rough provincial roads, then itong Land Cruiser FJ is one of the most compelling option. Kasi it can offer genuine off-road capability without the size and cost of a full-size Land Cruiser. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!